Alright, good afternoon. Afternoon. Magsimula po tayo sa ating bahay. Let's sing a shelter in the time of storm. Church, Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in the time of storm. Sing through whatever rallying tide, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is a rock in a weary land, a shelter in the time of storm. A shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. No fears on dark, no foes not bright, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. The raging storm may round us beat, a shelter in the time of storm. We'll never leave our safety free, a shelter in the time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in the time of storm. Ako lang naman ito. Ito sa dalawa. Kahit ito na lang. Ika. Ito na lang. Sige. Okay. Dinig naman ako kasi baka mas malakas pa yung bagyo. Kasi alam naman yung boses ko medyo maliit. Okay? Tayo yung magsisimula na. Tayo magsitayo sa ating Sunday School. Actually, sa tatlong gawain na ito yung naituro po natin, tatlong beses ko na rin ito minodified. At kada modified ko, pinipilit ko siyang paiksiin. Lalong humahaba. Kaya lagot kayo, mas mahaba ito ngayon. Pangatlo kayo eh. Sige? Book of Psalm chapter 63, o number 63, verse 1 to 8. Kita na, display naman, ano? Okay, basahin natin sabay-sabay. Verse 1, O God, thou art my God, early will I seek thee, my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee, in a dry and thirsty land, where no water is, to see thy power and thy glory, as I have seen thee in the sanctuary, because thy loving kindness better than life. My lips shall praise thee. First will I bless thee while I live. I will lift up my hands in thy name. My soul shall be satisfied as with marrow and fatness, and my mouth shall praise you with joyful lips. When I remember thee on my bed, and meditate on thee in the night watches, because thou hast been my help. Therefore the shadows of thy wings will I rejoice. My soul followeth hard after thee, thy right hand upholdeth me. Kung dito ka sa verse 8, sabi dito, ang inyo may my soul followeth hard after thee. Thy right hand upholdeth me. Tayo manalangin.
Ilang Diyos, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na kami po'y tinipon muli dito. At sa pagkakataong ito, kami po'y mag-aaral muli ng salita. Dalangin namin yung wisdom at siyang sa amin. Nang inyong salita amin maunawaan, Panginoon, at gamitin niyo po ako. Itago niyo ako sa inyong likod, Panginoon, that I may preach your word with boldness, Lord. Dalangin po namin about isa na bigyan kami ng pandinig, bigyan kami ng pangunawa, at maunawaan yung salita. Ito'y tanggapin namin ng bukal sa aming puso, Panginoon, at kayong manahan, Panginoon. Dalangin namin na ang iyong pagkapatiran na patungo pa lamang, ingatan mo po sila at makarating na maayos. Ingatan mo sila sa kuna, Panginoon, sa kapila ng hindi magandang panahon, Panginoon. At kami po nagpupuri, Panginoon, dahil sa kabila po ng panahon na ito, nandito po bawat isa. Magpupuri at makikinig yung salita, Panginoon. Dalangin namin lahat na ito'y kayo kumilos. Ingatan niyo po ang inyong tahanan dito, Panginoon, na habang ang inyong gawain ay dinadaos, dalangin namin ang inyong proteksyon, Panginoon. Salamat po ng marami. Lahat ito namin dalangin sa tanging manunubos na si Kristo Jesus. Amen. Ay, magsiyo po. Sorry tayo. Naranasan na ba ninyo o natin o ninyo na meron kayong miss na person o kamag-anak o mahal sa buhay? Lalo kapag ito'y ibang bansa. Pag ito'y nagpunta sa abroad, ay minsan tipo bang pag-aalis ng aeroplano ay para bang kala mong hindi mo na siya makikita. Di ba? Kung hindi nyo pa naranasan, pag naranasan nyo, yun, isipin ba't parang alungkot kanina, hinahanap ko si Kuya Mike na pagsalubong ko, sasalubong agad sa akin yun na matipuno. Diba? Talagang halatang mangbabarko hinahanap ko, wala, sabi ko, ay, umalis na, sabi ko, wala na yung kalaro ko. Naasar ko kasi si Kuya Mike. Nakakatuwa. Pero hindi ko maghanap yun, pero namimiss ko siya. Diba? Paano pa yung mga mahal niya sa buhay? Diba? Kasi naalala ko, kasi sa tagal namin sa ibang bansa, para bang doon na kami nakatira. Actually, ngayon, hindi na kami, immune na kami sa Pinas. Sanay na kami, hindi na kami nagre-reklamo. Dati puro kami reklamo. Sanay na numbalik na pagiging Pilipino ko. So, anong nangyari kasi, yun na sa ibang bansa kami, ang tagal bago umuwi kasi siyempre mahalang gastos, pamasahe, and so on. Minsan, naisipan ng bakasyon, nagulatin ko yung pamilya ko. So, kinuntsaba ko yung isang Acts preacher, tawag yung Acts preacher, yung assistant pastor ni Papa, na kunwari, meron na siyang nobya. Para ba si Atty. Mike, nagka-nobya na rin sa wakas. Naalala ko, kasi wala pang nobya yun. Kaya sabi niya, Pastor, i-blow out ko kayo. Sama niyo ang mga lahat ng close relative niyo. Sabi ni Papa, naku, malamang mayroon na tong nobya. Kaya mag-blow out na. Di ready sila lahat doon. Lahat, yung mga kapatid ko, yung mga close relative ko, and so on. Yung pala doon ako sa likod. Dala-dala ko yung mga maleta. Kasi diretso galing sa bumaba ako sa Cavite, diretso agad ako dito. Sabi ko kay Sheila, maiwan ko muna, sasalubungin ko sila. So dala-dala ko yung 3 maleta ko. Tapos i-ready na sila lahat doon, sa ba yan? Sa Max. Kasi Max, Ay, huwag niyo i-post yan, walang bayad yun. So, nandun kami sa restaurant, doon ako ngayon, ready sa naghalas ng pagkain. Bigla ako sumulpot. Si Papa, unang reaksyon. Nakatatlong tingin siya sa akin kasi akala niya na naginip siya. Kasi 3 years na akong di umuwi. So pagtingin niya, bigla siya napasigaw na lang tapos lahat sila hagulhulan sa iyak. Bakit sila umiyak? Kumantang dumating na nga ako. Di ba? Parang nalungkot pa sila na dumating ako, Di ba? Kasi yung expression mo ng katuwaan, hindi mo ma-express Kung hindi, luha ng katuwaan. Yung pag nakakapanood ka na isang bagay na lubos na na-touch o yung kinanti yung puso mo, para bang nabasag at nabiyak, naluha ka. It's either sa sobrang tuwa o sa kalungkutan. So ito, umalis o bumalik, para bang andun yung pagka-miss, sobrang miss. Kasi intimate yung relasyon namin, pamilya. Ganun naman kasi katotohanan. Sa kada pamilya, hindi pwedeng wala nun. So at ating pag-aralan po, ang title po nito is Relationship with God with
o relationship to God with intimacy. Maraming mananampalataya nagkukulang sa bagay na to eh. Minsan pa nga hindi natin nararanasan na nagkukulang na pala tayo dito unawarely. So tuloy pa natin. Tanong ko muna, do you have an intimate connection with God? Yeah, tanong natin yan. Ang Panginoon natin, ang Diyos Ama natin, when He designed us as human being, hindi lang ito basta dinesign na, sabi pa nga scientist, ang tao ay naging tao kasi meron tayong consciousness, and so on. At hindi lang yun, meron tayong what makes us human. Di ba? Yung mga pagkakamali. So, kasi tao tayo eh. Nagkakaroon ng kulay, nagkakaroon ng excitement, nagkakaroon ng challenge. Pero ang Panginoon, dinesign tayo, una-una sa lahat, na ibinigay niya ang emosyon. Napaka-importante rin nun. Pero hindi ka basta babase dyan kasi pwede kang magkamali, pwede kang mabulag ng emosyon na yan. Pero napaka-halaga at napaka-importante kung bakit dinesign tayo ng Panginoon with emotion. Ika nga eh, that emotion has the capacity, spiritually, to have a loving and personal relationship with Him. Kung wala po yung emosyon, walang expressive way o way para ma-express mo na talaga namang totoo yung nararamdaman mo. Di ba? So, King David, alam niya, knew na kailangan niya magkaroon ng intimate relationship sa kanyang ama. Although, he was far from perfect. Alam sa David, alam natin yung kapalpakan sa buhay niya. Pero sa buhay niya, yun ang hangad niya, yun ang harap niya, para sa kanya na ang Father's love sa kanya will satisfy all the deepest longing na magkukumpleto ng mga ito. Sabi nga sa Psalm 63 verse 3, kung mabalik natin, sabi niya, because thy loving kindness is better than life. Di ba? Alam mo yung minsan na sobrang mahal mo sa isang bagay na sabi mo, hindi ko na kakayanin pag siya'y nawala. Yung pag nawala siya, parang hindi ko kayang mabuhay. Kasi ganun siya ka-connected sa iyo. Ganun siya ka-intimate na may relasyon sa iyo. Minsan pa nga bagay, napapatungkol sa bagay ito, di ba? Minsan pa nga sa material na bagay na pag nawala, parang hindi mo kakayanin. Di ba? Ngayon, si King David passionately sought God through prayers, repentance, and obedience. Kung makikita mo example na ito is, dapat tayong matuto sa mga ito. Hence, he was called a man after God's own heart. Di ba? Kasi ganun siya. Ganun siya ka. Paano ba tatagalogin ng intimate? Intimitade? Di ba? Paano ba? Hindi ko alam. Ngayon, there are 4 situations sa man's relationship with God. Mayroong 4. Itong 4 na ito is, patungkol nito sa mananampalataya. Pero yung una nito is, pwede na rin sa hindi mananampalataya kasi walang pagkakilala ni Kristo. Una, direct. Itong direct nito, ito yung unmediated, ito yung undeviating, at ito yung immediate. Di ba? Itong direct nito, ito yung without anything na mag-i-intervene or, alam niyo kantang, no, not one. At ito naman yung undeviating na constant and steady. Nagbabago. Yung Kristo kung nakilala noon, ay siya pa rin yung ngayon. Actually, katotohanan yung Kristo kung nakilala nila noon, ay siya pa rin yung Kristo kung nakilala ngayon. Ganon siya. So, ito naman yung immediate. Ika nga kung merong isang malapit sa puso, kung merong isang kamag-anak na wala ka ibang lalapitan na mabilis, si Jesus yun. So, direct. The Lord is the ultimate authority over each and every person's life. Actually pa nga, kahit yung taong hindi mananampalataya, kahit gusto nila o sa gusto nila sa hindi, ang Diyos natin ay Diyos din nila. Ang kaibahan, hindi nila kilala. Ang kaibahan, wala silang relasyon. Hindi nila acknowledge kasi wala silang relasyon. Pero ang katotohanan, yung Diyos natin ay Diyos nila yon. Ang tanong, sino yung Diyos nila? Di ba? So, for the unbelievers,
Siya pa rin yung creator. Ito yung direkta niya. For unbelievers, siya pa rin yung creator. Siya pa rin yung God. But they were blind. Sila ay patay spiritually, patay sa kanilang spiritual na buhay to address it. So what happened is, they address it that He is a God only by mouth. Minsan pang only by concept and ideas. Pero wala. Alam niyo po ba na pag tinanong mo, naranasan niyo ba yung mag-soul win kayo, pagkatapos habang sinusoul win niyo siya, sasabihin sa'yo, ay, kilala ko naman si Jesus eh. Kilala ko naman ang Diyos Ama eh. Mga ganong bagay na yan. Ang tanong mo eh, ikaw ba'y may relasyon? Kung ikaw may relasyon, alam mo siya, kilala mo siya. At hindi mo siya kilala, kundi kilala mo siya na tagapagligtas mo at Diyos ng buhay mo. So therefore, alam mo sa katutungo. Diba? So mangyari, yung mga, pag magmula lang tayo sinilang, magmula ng nursery and so on, kilala natin si Jesus. Laging itinuturo yan. Diba? Pero He is not, ika nga, yung relasyon mo sa Kanya with intimacy is not direct. Di ba? So, gawin natin. Remember that His grace is not only for His saints. Ang Kanyang grace ay para sa lahat, kung sino man natatanggap. So, for His saints, as redeemed, as the Lord God and Savior, we acknowledge His sovereignty. Amen? Therefore, itong authority ni Jesus, itong authority ng ating Diyos Ama is authority over our lives and all aspects of our lives. But some Christian, they only acknowledge His sovereignty but not His authority. Yung para bang tipong sila pa rin nasusunod sa gusto nila. Yung para bang tipong sa kanilang gagawing bagay, walang abiso. Siya pa rin ang masusunod. Diba? Alam niyo ang katuwaan ng pastor, pag tinanong mo, pastor, ano pong kailangan ko? Ano sabihin ng pastor sa inyo? Pray natin yan. Ang ibig sabihin lang, hanapin natin ang kalooban ng Panginoon dyan. Ang ibig sabihin lang na, ilapit mo sa Panginoon yan. Diba? Kasi He is not just sovereign sa buhay natin. He is the authority over our lives. So kaya kung hindi siya direct. Diba? God has a direct, unmediated, undeviating, immediate relasyon sa buhay na Kanyang tinubos. So direct. Yung isa naman ay, ano isa? Yan. Yung isa ay distinct or peculiar. Alam nyo, nakalimutan ko yung pinost ni Pastor Jairo nitong huli lang that we are a unique. Diba? Yes. Because we are peculiar. When we have trusted Jesus Christ sa Kanyang kamatayan on the cross at pinagkatiwala natin itong buhay sa Kanya na siya ay namatay sa krus at dahil doon nagkaroon tayo ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng katiyakan ng buhay, what happened is, you become His children. Diba? We become co-heirs with Christ. Ang katotohanan doon is, naging unique yun. Naging, yung application ng unique ay nandoon na nangyari. Naging peculiar ka. Remember that God's, when He deals His children, unique po yun. Hindi yung tipong ikaw ay nasave sa parehas na paraan na pagkakasave ni Pastor Jairo. Hindi po yung ganon. Minsan unique yun. Minsan pa nga pagpasok mo sa bahay mo, para bang yung verse na binasa mo kanina, iba yung conviction sa'yo ng Panginoon doon sa binasa ng verse na isa. Di ba? Kasi God's deal uniquely about isa. Yeah? Kaya napakaganda sa Panginoon. Hindi naluluma eh. Laging may bago. So, in Old Testament, itong tribe ni Jacob at ng Israel, God considered it His very unique treasure. Ika nga eh, special treasure. Sabi nga sa Psalm 135 verse 4, for the Lord had chosen Jacob unto Himself. Diba? And Israel for His peculiar treasure. Wow. Sabi nga sa book of Titus chapter 2 verse 14, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity. And purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. What happened is, yung pagiging peculiar mo, yung pagiging uniqueness mo,
is to have a zealous of good works. 1 Peter chapter 2, verse 9, but ye are chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, peculiar people, that ye should shew forth, di ba? The praises of Him who had called you out of darkness unto His marvelous light. And one uniqueness part of this is to have His promise of assurance. Wow. We have the power to ask through prayers. Ang Panginoon natin, napakalayo. Saan? Hindi, ang Panginoon natin napakalapit sa panalangin lamang. Siya ay pare sabi pa nga a Lord God our Father is just a prayers away. Diba? Those Old Testament, naalala yung mga kung paano pinapatawad ng Panginoon ang mga Israelites. Kung paano pinapatawad ang na Panginoon sila, na kailangan pa ng priest na papasok na ituro ni Pastor Jairo ituro minsan, na kailangan yung priest worthy siya, papasok siya sa ilalim na pagkakapal-kapal na tela, papasok siya doon, lulusot siya doon sa pagkailalim, tapos may taling nakatali sa kanyang baywang. Tapos ikot-ikot siya, may kalaimbang may mga bells yung naikot-ikot siya doon sa gitna ng Holy of Holies. Kapag nag-stop yung mga bells na yun, saan lang ibig sabihin? Patay na siya. Patay hindi siya worthy. Pati tinanggap ang kapatawaran ng bawat isa. Habang winiusik na yung dugo. So hihilahin nila siya doon. Hindi pwedeng makasilip ang kahit sino. Di ba? Sa kasong ito, direkta na po tayo. Diba? Sa kasong pong ito is, we have a distinct and peculiar kung saan tayo ay direct na ang access kay Kristo. Mapabaw na salita. Meron na tayong direct long distance sa ating Panginoon. You know that every 3 p.m. ito Pilipinas na ito, nakakalungkot na every 3 p.m. nananalangin. Pagkalakas-lakas, no? Ang TV, nananalangin kay, di ba? Pero hindi kay Kristo. Alam niyo ba, na pagpunta ka ng hotel, mapapansin niyo, siguro, obserbahan niyo. Lahat ng hotel rooms, laging meron yung araw na itim. It's either sa lalim ng kama. Pag inakat mo, makikita mo araw na yan. Mag-isip na ba kayo kung ano yun? Di ba? Minsan pagpasok mo, merong araw na itim. Yun ay para sa Muslim. Yun ay nakaturo sa Mecca. That every 3 p.m., may oras yan 3 p.m., 11:40, 3 p.m., 5:30, and 6:30, mananalangin sila kahit saan sila naroroon. Nakakahamon Pero tayo mananampalataya kahit anong oras. Kahit saan, pwede ka lumapit kay Kristo. It is unique and peculiar. Diba? Our God is only just a prayers away sa mga tinubos niya. Actually, katotohanan pa nga pag kilala mo si Kristo as your personal Savior, magbabago ang buhay mo. Peculiarly. Magbabago ang buhay mo. Uniquely. Paano yun? Kanina, lino ng message ng ating pastor. Di ba? Kailangan ng buhay mo, hindi nakaparesan dati. Alam niya, isang mananampalataya na niya, people namin, yung siya'y nakakilala sa Kristo, excited siya. Pag bago mananampalataya, ang init. Nagbabasa ng Biblia. Parang hindi ito maintindihan ng hindi mananampalataya. Naisip na, ano ba niya? Anong kabaliwan yan? Inuubos mo yung oras mo dyan sa pagbabasa. Sinasayang mo yung panahon mo. Pambihira Sinasayang mo yung panahon mo. Naalala ko yung isang mananampalataya na ganoon na grabe hinamak ng kanyang magulang dahil nagbabasa na lang siya ng Biblia. Natutuwa ako kay Brother JJ, si Caleb. Sabi doon ng post ng kanyang kapatid, happy birthday, so on. Sabi niya doon, hindi exact na pagkakasabi niya, pero sabi niya doon is, natutuwa kami. Actually, akala namin, para ka ng pastor. At para bang kami nahahawa na rin. Kasi bakit? Distinct and peculiar Doon ka nakikilalan. Doon ka nakikilala. Ang sagwa naman, isang mananampalataya ka na, para kang hindi mananampalataya. Di ba? Kasagwa naman, isang mananampalataya, para kang hindi mananampalataya na para bang walang pinagkaiba. Parang yun pa rin yung dati. Hindi pwede yung ganun. Ako hindi naniniwala na pag ikaw ay nakakilala kay Kristo, hindi magbago buhay mo Hindi pwedeng hindi magbago yan Hindi pwedeng walang magbago. Magbabago at magbabago yan.
Minsan pa nga nakakalungkot na, minsan pa nga, alam mo ba, na minsan ang gawain ng Panginoon ay nagiging training ground na hindi lang ng mga mananampalataya, kundi sa contemporary na buhay nila. Minsan pa nga, dito sila natutong kumanta, dito sila natutong mag-ayos ng damit. Paglabas nila, wow, peculiar, distinct. Yung isa naman is, pagkatapos meron tayong kanina na direct, distinct, peculiar, at meron tayong isang, ano ba ito? Ulitin natin. Ito yung fourth situation of man's relationship sa ating Panginoon. Yung isa, yung pangatlo is distant. Pansin niya, habang i-explain natin itong distant, tingnan niyo yung mga sitwasyon natin. Distant. The fact is that only His children may be characterized. Kasi ganito yan. Ang katotohanan po kasi, pwede kang tawagin na distant sa isang sitwasyon o sa isang relationship mo pag ikaw ay may isang relasyon. Pag wala, hindi pwedeng tawagin. Kasi ganito kasi yan. Yeah? Meron kasing distance at merong distant. Ito yon. The difference is ito yon. Para bang may kaugnayan ka sa isang tao, sa isang person, pero malayo ka. Ha? Yun natin. Alam niyo yung minsan na sinasabi, ay, siya yung aking malayong kamag-anak. Diba? Yung para bang, ano mo siya? Ganon. Sagot mo dun is, malayo akong, kamag-anak ko siya pero malayo. Pero iba naman yung isang sitwasyon na tipong, yung kakilala mo siya, na dapat malapit kayo, pero hindi kayo malapit. Di ba? Parang hindi yata tama yun ah. Di ba? Parang wala yata sa ayos yun. Yung parang tipong, meron kang kaugnayan, pero hindi ka malapit. Therefore, you're distant. Ito yung sitwasyon, tingnan niyo yung sitwasyon dito. Ang katotohanan is, ang kaugnayan doon, sa person na yun, ay hindi distance, kundi distant. There are times that God's allowed children to be distant sa kanyang relasyon sa Kanya. Napapahintulot niya na He allowed it to happen. Pero pagkatapos nun, mamimiss niya ang relasyon. Bigla na mamimiss niya the old fellowship with God. Sabi nga ni King David, restore unto me the joy of salvation. Hindi ibig sabihin na wala ang kanyang kaligtasan, kundi hinahanap niya yung katuwaan. Hinahanap niya yung katuwaan nang yung malaman mo at maranasan mo na ikaw ay isang ligtas. Ika nga, na minsan kang tinubos ng Panginoon. Na minsan mong nakilala si Kristo at siya lang ang katuwaan mo. Kasi naging distant ka. The effect of this is darating yung time na mamimiss mo the good old fellowship. Pero may mga pagkakataon na that seems children is para bang laging distant and even distance away sa kalooban ng Diyos. They attend church, but they not read Scripture faithfully. Na tipong walang prayer time. Na tipong walang devotion. May pagkakataon pa nga na ang tagal-tagal ng mananampalataya, pero di pa rin marunong manalangin. Meron kayang ganun. Na tipong ang tagal ng mananampalataya, nang you ask him to pray, ay parang tipong hirap na hirap manalangin. Na parang tipong hiyang-hiya manalangin. Yung parang tipong nagmamadali at gusto mong tapusin ng panalangin. Di ba? As a result is, yung kanilang mga pagkukulang, yung kanilang mga kakulangan sa buhay is nagiging excuses nila. Not, Lord, pasensya na po kasi ganito po ako. Hindi ako makakatin, so on yan. Pasensya na po, Lord, kasi ito lang ang kaya kong gawin and so on. Di ba? Nagiging excuses nila. What happens is they don't have the oneness, the sense of oneness with the Father. Feeling cold and blue. Communication essential. Kanina binanggit ni Pastor Jairo kung ano yung kahalagaan ng communication. We may have distance away sa ating relasyon, but not distant. Ha? So, yung isa, distant. Ito yung parang bang bygone. Ito yung remote, out of the way, apart. Pero ibig sabihin, may kaugnayan ka doon. But what happened is, you were just out of way. Di ba? Out of track. Sabi nga. Yung pangapat is, developing. Ito medyo maganda to.
Ito yung healthy relationship and always pursue and toiling for the growth spiritually. Diba? Some believers passionately hinahanap yung relasyon kay Kristo. Meron tayong relasyon pero hinahanap mo yung intimately. Diba? Yung relasyon, yung ika nga in everyday daily basis ng buhay mo, regardless of what circumstances you may have, is you always pursue intimately yung kalooban niya. Ganda, di ba? Actually, the Church of Macedonia proved it na kahit sa kahirapan nila, sila ay masayang. They were a cheerful giver. Diba? Kahit sa kahirapan nila, masaya sila na ginagawa. Ministry in churches and all aspect of these activities ng church na to is all developing relationship sa ating Panginoon. Kaya yung mga gawain na to, itong pag-awit natin, itong pag-atin ng practice, minsan sa gabi na yan, is part po yun ng development. Maganda yan. Huwag po yung mawawala. So if I were you, huwag kang mawawala sa panalangin. Huwag kang mawawala sa prayer meeting. Huwag kang mawawala sa every services ng church. Nalala ko yung unang biyahe ko. Pagdating namin doon, hindi, kasama kami agad. Actually, pagdating ko sa Brunei, dalawang trabaho ko. May gawain. Una, wala pang gawain. So, ang nangyari is, hanap muna ng trabaho na pwedeng pag-part-time man. Kundi, mag-expire yung visa. So, lalabas kami ng Malaysia, babalik kami ng Brunei. Ganun ang sistema doon. As kada labas, magbayad ka ng $50. So, ganun din si Sheila. Pero si Sheila, may trabaho na siya pagdating doon. So, ako, hanap ako kasi kundi paano ako mag-survive. So, nakakita ako ng restaurant, ang Muslim restaurant. So, doon ako nag-part-time. Unang araw na pasok ko is linggo. Hindi ko na maakalain na may gawain doon, kaya naghahanap nga ako. Tapos pagdating ko doon, unang pasok ko doon, linggo, nag-aayos ako ng table. Halos mangiyak-ngiyak ako. Para bang, anong ginagawa ko dito? Bakit ko ito ginagawa? Ano ba nangyari sa akin? Bakit nag-aayos ako ng table? Dapat nasa gawain ako, dapat tumutugtog ako, dapat nagtuturo ako, dapat nag-assist ako, nagbubukas ako ng pinto ng simbahan. Ano nangyari? Samang-sama ang loob ko. Yeah. Ang lungkot-lungkot ko. Hanggang sa dumating nagkaroon ng prayer for the nation na ginagawa every once a month na may Baptist Church. Sabi ko, yun. Gawain ni Pastor Benny. Pagpasok ko doon, buti nakilala ko sila. Pagdating ko doon, sabi ko, ito siguro pagkakataon para makatulong sa gawain. So actually bago pa nga yun umatin ako sa Bread of Life. Doon ako na-attend ng church. Minsan pa nga gusto ko nung tumayo at magturo ng kaligtasan. Tapos naalala ko, kasi para ba pag umatin ka, para ba kung umatin ng laging seminar? Para bang laging, sabi nila, pastor, hindi pastor coach, ang ganda ng talks mo. Talks! Sa gawain ng BCBC, we preach the gospel of Christ, not talks. Yung talks, kahit saan pwedeng gawin mo yan. Talks lang yan Ito, preach. So, pagdating ko doon, nakilala ko si Preacher Henry. Sabi niya, ay, sa wakas, may katuwang na ako. Naging katuwang tayo ng gawain ng MBP. So, hinahanap ko yung gawain Hinahanap ko yung pagkakaupo ko sa upuan na yan. Alam niyo ba, kahit ang uupo ka dyan, isang araw, hahanapin mo yan Yeah. Diba? Nakatotohanan pa nga ang pastor, buti ako magsasabi. Ang puso ng pastor is hanggat maaari, itong nakatingin doon sa mga, kabisado niya kung sa kayo nakaupo Diba? Usually, pag late dumarating, lagi gusto sa dulo. Diba? Hindi maintindihan, para komportable ka sa dulo kaupo. Pero ang pastor natin, kilala yung mga upuan na yan, yung mga lugar niya na alam niya sa upo. Pag sipat niya, wala sa dyan, tatanong siya, nasaan siya? Ang katotohanan po is, yung kaligayahan, kalakasan ng lingkod ng Panginoon is yung presensya ng bawat isa. Oh yes, ang kaligayahan, kalakasan ng Panginoon natin is, ng ating pastor ay na kay Kristo. But hey, ginagamit kayo para maging kalakasan niya. Kaya pag wala ka dyan, malungkot siya. Pag wala ka dyan, kalungkutan sa kanya yon, kahinaan sa kanya yon. Minsan pa nga hahanapin niya yung amen ng bawat isa. Ako yung taong nakikinig sa Panginoon, pero hindi ako nag-amen. Pero grabe ako tumango. Nakikita siguro niya. Ako yung grabing tumango. Bihira ako mag-amen. Nag-amen ako
Mahina lang sa loob ko lang. Pero grabe ako, tango ako ng tango. Kaya nasa likod ko tao ng note. Ano ba ito? Tango ng tango. Ay, nag-iimin ako. Diba? Well, it is a healthy relationship. It's all a developing. Diba? Ang tanong is ganito. Ito po tapos ang display natin. Sa tatlong yan, tanong po sa inyo, ano kalagayan kaya doon? Ha? Ano kayang kalagayan ng relationship to God with intimacy? Ha? Sa kasong yun is, sa situation na yun, man's relationship with God, direct, distinct, or peculiar, distant, and developing. Ha? Tanong natin yan, ano? Unahin natin. So, mamaya, yung produktong nito, yung ingredients naman. Okay. Tawagin po natin si Sir Jairo. What a blessing. Kumusta ang relasyon mo sa Panginoon? Is it distant? Amen. What a blessing. We praise the Lord, it's direct. We praise the Lord, it is still developing. And you're here, even though wala mang ulan, pero malakas ang hangin, matibay ka. Amen. Isa kang matibay na Kristiyano, walang bagyong makakagiba. Well, let's pray for our safety. Let's pray sa safety ng bawat isa. Lahat ng apektado ng bagyo na ito, they are experiencing dito sa bandang Catanduanes, Bicol area, Daet mismo. Let's pray for them, and we're gonna start our service immediately. Alright? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa aming narinig. Salamat, Panginoon, sa aming natutunan. Salamat, Panginoon, for this simple lesson, yet it is expounded, Panginoon, sa amin. Turuan niyo kami, Panginoon, na magamit namin ito, na ma-improve namin, Panginoon, ma-develop namin ang relationship namin sa iyo. Help us, Lord, not to be far away from you. Help us, Lord, to stay close to you, because there's safety when you are near with us. Lord, there's protection, there's love, there's warmth. Lord, kapag kami malapit sa inyo, help us, Lord, to have that intimate relationship with you, to know you every day, to know you more. Salamat, Panginoon, for this lesson. I pray that you would bless our service. Ingatan niyo rin kami, Panginoon, at ang bawat isa. Itong aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Let's prepare for our service immediately.